Good morning, it's your boy Kuya Juicy. For today's episode, pupunta tayo ng Silang Cavite. Kasama natin is Casual Coffee Riders. Woohoo! Woohoo! Bro, kumusta? Sa wakas. Masusubukan natin yung sports version ng motor natin dati na which is yung 675 10K. And ito ang lineup natin for today's episode. What is up, guys? Good morning, it's your boy Kuya Juicy, and we're back at it again for another episode of our vlog. Good morning, guys! It's been a week again, napakabilis, no? For today's episode, meron lang tayong coffee tambay kasama ang Casual Coffee Riders, of course. And for today's episode, pag-uusapan lang din natin kung bakit sports bike yung kinuha natin instead of other categories ng mga motor. Diyan lang kayo, guys. Actually, late na tayo sa tagpuan eh. Dapat 7 yung tagpuan o 7 o 7:10 na. Masanay na kayo sa akin. Laging ganyan. Anyways, bati lang tayo sa mga tropa natin dito sa mga Batangas Moto Club. Tayo. Ayan, so nakatambay doon ng mga taga Batangas Moto Club. As usual, tambayan nila yan sa Saturday and Sunday. Lagi sila nandyan. Ganda na umaga. Sarap. Stretching. So for today's episode, guys, pag-uusapan lang natin kung bakit sports bike yung pinili nating motor instead of other categories ng mga bikes. So kung nakatagal na kayo nakasubaybay sa channel natin, alam nyo na naging choice natin ang adventure bike bago itong sports bike talaga, no? So ano-ano nga ba yung mga reasons kung bakit sports bike yung kinuha natin? So mamaya pag-uusapan natin kung bakit. For today's episode, pupunta tayo ng Silang Cavite rin, katulad na last week. Kasi lang din na nagpunta last week, pero this time kasama natin is Casual Coffee Riders. And meron lang tayong breakfast coffee tambay. Yun ba yung tawag doon? Breakfast coffee tambay. So tagpuan tayo sa Calax entrance na 7:30. Ang request ko kay Brother Job, kasi medyo na late na tayo eh. See you na lang siguro mamaya, guys, kasi nagpapatali tayo. Peace! So dito na tayo sa entry ng Calax. Then meron tayong coffee tambay. Ito yung mga kasama natin for today's episode. Shoutout Brother James. Sa wakas, nakasama na natin si James. ZH2 ni Brother Job at si Inoki ni Brother Gio. Meron pa tayong tatagpuin doon si Brother Pat. Nandoon na siya sa Coffee Builders. Woo! Alalay lang tayo rito. Dito kasi yung nanguhuli. Paupuan siguro natin ito mamaya. Subukan lang natin kung para ba yung feels ng SR, para ba yung feels ng NK. Compare lang natin. Sound check ang SR, sound check. Woohoo! Ito si Kaskas. Brother Job. Miss ko itong mga tao na to. Medyo matagal natin hindi nakasama ang mga to.
Ito na guys, so nandito na tayo sa Coffee Builders. Hindi ko lang sure kung nandito na yung dalawa. Si brother, oh nandyan na. Brother Pat, Tio Berto is here. Bro, Kumusta? Sa wakas. Good morning po, good morning. You know? Kumusta? What is up guys? So nandito na tayo sa Coffee Builders Silang. And ito ang lineup natin for today's episodes 675 SR. So kakambal ni Mr. Sharpie. Subukan natin mamaya. Try natin kung kamusta ba, ano ba yung difference sa naked version niya sa sport. I would say na ano to super sport yung category nito. Kasi yung aggressiveness, yung pagka-bulky. Kung i-compare nyo nga kay CBR, mas mukha siyang mas malapad. Mukha talaga siya super sport. Design for track. And for ito naman, so si Mr. Sharpie, si Enoki, kay Brother Gio. Shoutout kay Gio Rides, follow niyo sa YouTube guys. JH2 ni Brother Chop. So KTM 390 ni Brother Pat. Tikas talaga ng motor na to. Tapos Guerrilla ni Brother Berto. And ito ang NK ni Brother Mark. Sabi mo ano? Anong ginagawa dyan bro? Bateron. Hindi ko alam yun. Parang tsokolate kasi yung bateron. Tapos Tapos ganun. ano siyang tablet? Tableta. Tableya. Tablea siya na ube. Ano? Wow! Cool. Ang dami. Dugo ni Barney. Parang may alcheming ginagawa doon sa... So habang kumakain sila, susulitin natin ang pagkakataon at hiramin natin yung kay Brother James na motor. Kain lang kayo dyan. Hiramin ni Tio Berto yung ano natin, bike natin. Naka-neutral ba? I-neutral mo. Tapos pwede mo na siyang i-start. Pag kita mo naka-green to, ibig sabihin yung i-clutch niya naka-activate. Start mo na. So kung naka-ilaw yan, pwede mo siyang i-shift ng primera, hindi siya gagalaw. Kailangan yung throttle. Kaso nga lang bro, problema kapag nakagamit ka ng ibang motor, nakakalimutan ko. Pinag-uusapan natin kanina kung bakit ba sports bike yung pinili natin, ano ba yung mga reasons, and tama-tama for today's episode nandyan si Brother James, pinahiram niya sa atin tong 675 SR. Good timing din na masusubukan natin yung sports version ng motor natin dati na which is yung 675 NK. Tara, pag-usapan natin. Nakakamiss yung dash. Parang tumaas yung expectations ko sa mga dash simula nung nakuha natin yung 675 NK. Medyo nabibitin nga ako sa dash ni CBR kasi parang nakukulangan ako sa information. Namiss ko yung ganito. Sarap. Iba talaga yung feeling ng super sport. Ang baba ng handlebar ko, subsub ako. So, buwan natin. Napakaingay. Tapos pag-usapan natin kung bakit ba sports ang pinili natin instead na other categories ng bike. One of the reasons, and one of the main reasons, syempre, is yung aesthetic ng bike. Syempre, alam naman natin lahat yan. Huwag na tayo magmalinis na dahil kuno sa performance and shit, di ba? Kaya ka kumuha ng sports kasi napaka-pogi, di ba? So, aesthetic-wise,
napakaganda ng sport compared sa ibang klase ng motor, di ba? Second reason is yung aerodynamics. Since nakasubsob ka, yung resistance mo sa hangin is napaka-minimal. Lalo kung ganito, naka-double windshield ka, nakakatago ka sa hangin, katulad yan. Sobrang convenient na lalo na sa mga matatagal na biyahe. Kasi yes, si Naked is relax si Naked, pero yung wind resistance niya kapag nasa high speed ka ng matagal, nakakapagod, grabe. Unlike dito kay Sports, though medyo masakit sa likod, walang tumatamang hangin sa'yo, or minimal, di ba? Iba talaga super sport iligo, guys. Bukod sa napaka-pogi, talaga namang sarap gamitin. So yes, napaka-identical ng performance kay NK. And na-miss ko yung ganitong ka-playful na makina. I love it. Atawin natin ng konti. Another reason kung bakit napakasarap mag-sports is dahil sa handling niya. So since sports siya, design siya para sa mga corners, ikaw at yung motor parang iisa pagka nasa corners kayo. Unlike sa Naked na medyo may wind resistance and parang medyo hiwalay ka sa motor. Hindi ko alam kung paano mo i-explain yung part na yon. Napakasarap sa mga liko na sports bike. Nakakamiss yung performance ng nakakamiss yung performance ng 675. Ride out na tayo. Solid na lineup natin. Almost makumpleto ang casual coffee riders. Kulang na lang si Cranks at si Calbo. ito na yung pinaka lineup ng casual coffee riders. Si shout out. Asan ang sticker ni Mark Nomad? Wala pa? So follow nyo guys si Mark Nomad sa YouTube and sa Facebook. Solid lineup. Lugi lang tayo sa ride na to kasi tayo yung malayo eh. Next week. Sir, ingat po. Oh, ingat. Yan, so take off. Time check, it's 10:30. And tara na. So ano ba yung verdict natin for this episode? Bakit ba sports bike yung kinuha natin? Mainly because of the aesthetic. Let's be honest. Solid na 675 ni Brother James. Actually, kung performance wise, mas gusto ko talaga yung performance ng 675 kesa kay CBR. Mas napupugian lang talaga ako dito sa CBR. Yun lang naman guys. Kung kahit paano nakatulong yung content, please don't forget to leave a like at mag-subscribe sa channel natin dyan sa baba. Again, this is Kuya Juicy and peace!